So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong response o sagot ng AFP dito po sa katangahang one-time, big-time na rally ni Chavit Singson na gusto niya ngang pabagsakin ang gobyernong Marcos. At tungkol din dito sa bintang ni Chavit Singson na binabayaran daw po yung AFP para protektahan daw po yung mga kurakot. Actually, aligasyon na naman po ito na walang ebidensya. So ito pag-usapan natin to ha. Ngayon, tingnan nyo to. So ito, galing tong ABS-CBN News. No? Sabi dito, AFP rejects. So rejects na, no? AFP rejects Singson's claims, reaffirms loyalty to konstitusyon. O, di ba? So actually kasi mga kababayan, no? Kilala naman po natin si Chavit Singson na manggagamit po yan. Sa totoo lang, hindi naman po talaga galit si Chavit Singson dahil merong kurakot sa Pilipinas. Kaya po nagagalit si Chavit Singson kasi nga po, hindi po siya makasabay. Itchapwera po siya sa admin po na to. Alam naman po natin na merong gustong ipasok na pamangkin yang si Chavit Singson sa PCSO na hindi po ito nangyari. Kasi baka nga underqualified o overqualified o baka hindi talaga pwede. So doon nagsimula yan. Tapos ngayon, mga kababayan, no, yung sa Metro Walk, yung Metro Walk kasi mga kababayan, pagmamayari po yan ni Chavit Singson sa may bandang Pasig. So ito po tinayuan nga ngayon ng subway station. Eh nangyari po, mukhang hindi na po ata nag-continue yung lease o yung upa. So parang kinuha na ng gobyerno pagkakaalam ko, no, kasi ito po ay na-sequestered po ng PCGG. Pagkakalam ko, no? So, sa next topic na lang natin pag-usapan yan, no? Pero ito yung point natin ngayon. So, continue natin yung binabasa natin, no? Sabi dito, okay. Speaking at a press conference at Club Filipino in San Juan City on Monday, Singson warned that corruption was reached a level that directly insults the honor and dignity of the AFP. Di ba? Grabe makapanggatong to no? So, he claimed that some uniformed personnel are being used to protect political interest while ordinary Filipinos shoulder the consequences of corruption including rising prices, weak peso, growing public debt, and declining foreign investment. Di ba? So ngayon, mga kababayan, no, tingnan nyo to, no? Itong mga sinasabi ni Chavit Singson about economy, taas baba po yung ekonomiya natin. Hindi naman kasi palagi puro taas yan. For example, including rising of prices, magkano na po ba yung GDP natin ngayon? Yung GDP natin ngayon, mga kababayan, hindi na po pumapalo ng 2%. Mababa po yan. Pero nung nakaraang taon, pumapalo ng 8% yan. So, taas baba po yan. Weak peso, taas baba. Di ba? Public debt, tumataas talaga yan. Alam naman po natin yan, di ba? So, declining foreign investment, taas baba din po yan. Anong klaseng katangahan to, Chavit, no? So, continue natin. Sabi dito, ang malupit dito kasi, ang sinasabi ni Chavit ito, Singson also alleged that some high-ranking military officials were given cash not to help them, but to silence them. Di ba? So, ngayon, matinding aligasyon po ito na sinasabi nga ni Chavit na binabayaran daw po yung AFP natin. Okay. So, dahil nga po dyan, mga ka-Streetwise, sumagot po yung AFP natin ngayon, no? So, actually, nangyari ata ito kahapon. Ito. Sabi dito, saan na ba? Yan. Dito, yan. No? Sabi dito, ito galing tong News 5 ata, no? Tama. Malinaw ang sagot. Sundin natin ang saligang batas. Sinagot ng Armed Forces of the Philippines ang paghikayat ni dating Governor Chavit Singson kay AFP Romeo Browner na tumindig kontra sa umano'y korupsyon sa militar. Yan. Actually, dapat nga ito, rin to no? Inciting to sedition din dapat ang ginagawa ni Chavit. Ang tanong dito, bakit ayaw nyo kasuhan to si Chavit ng ng inciting to sedition? Sobrang na po yung matanda na yan Di ba? So alam naman po natin no na ang rason talaga ni Chavit hindi para sugpin yung korupsyon. Ang motivation talaga ni Chavit Singson kung ba't niya ginagawa to kasi galit po siya sa admin na to kasi nga itchapwera po siya.
Oh. So ngayon, panoorin natin tong statement nga ngayon ng AFP, no? Okay, sige. Ito. Note of the public statements made by former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson yesterday, January 5. The Armed Forces of the Philippines maintains its unwavering adherence to the 1987 Constitution, specifically Article 2, Section 3, which explicitly declares civilian authority is at all times supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines operates strictly within the chain of command that is anchored on this supremacy. We perform our duties under this civilian authority, which directs the military's establishment in the execution of our mandate. Okay, so alam naman po natin nung dapat po ang AFP is non-partisan. Alam naman din po natin na yung motivation talaga ni Chavit Singson is political. So tama to, dapat hindi po talaga mangialam ang AFP dito nga po sa usaping politika. Kundi dapat sundin lang po nila yung nakalagay sa konstitusyon na chain of command. Basic. Sobrang basic naman nun. Malamang di alam ni Chavit yun kasi tumandang pa baliktad. Tumandang pa orong. It is in this specific context that the Armed Forces of the Philippines fulfill our role as the protector of the people and the state by remaining disciplined, professional, and united. The Armed Forces of the Philippines ensures that our force is employed solely for its constitutional goals to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Consequently, O nga naman, di ba? Ang tanga-tanga naman talaga ng AFP kung susunod sila kay Chavit. In the first place, anong benefits ninyo pag kayo sumunod kay Chavit? O parang natulad nga po dito kay Pokis. O si Pokis, di ba masyadong panatiko sa mga Duterte? Nung naaresto, iniwan ni Sara. O di ba? O, tignan ninyo ha. Si Pokis din mga kababayan, no? Iniudyo kanya rin po yung AFP na magaklas. O kung sumunod din kayo kay Pokis, tanga-tanga din po yung AFP. So hindi po ganyan katanga yung AFP po natin, gumagamit po ng utak po yan. Alam naman po talaga nila na wala silang walang benepisyo ang pagsunod nga po kay Chavit. Dahil nga po, alam naman po natin na political po talaga yung rason ni Chavit kung ba't po siya nakaganyan. while the Armed Forces of the Philippines have consistently supported calls for good governance and anti-corruption, addressing allegations regarding civilian governance, public finance, or economic policy fall exclusively under the jurisdiction of civilian courts and oversight bodies, not the military. This must be addressed through established legal processes. Within our own ranks, Ayan na, Chavit ha. Legal processes dapat. Kapag meron kang aligasyon na makurakot, doon mo dalhin sa civilian authority o korte. Magdemanda ka, buha ka ng ina ka. Tangina mo, Chavit, no? Idemanda mo. Mag-file ka ng kaso. Hindi yung udyukan mo yung mga sundalo natin na magka-class. O puro ka preskon, tangilang preskon mo na yan, tangatlo, tang-apat, may nangyari ba? Wala. O, kung may aligasyon ka, idemanda mo. Ganun lang po yun. O tama po yung sinabi po ng AFP natin. Yung mga ganyang klaseng mga usapin tungkol sa pangungurakot, kailangan civilian authority po dapat yung bahala dito. O, hindi AFP. Tanga. Ayaw ng martial law. Diba? Ayaw daw nila ng martial law eh. Pero inudyukan naman nila yung AFP na dalhin sa kanilang kamay kung paano papatakbo yung Pilipinas. Di martial law din po yun. Mga bubo talaga ng mga to. Sige. the Armed Forces of the Philippines maintains zero tolerance for misconduct. We do not shield offenders. Valid complaints against personnel are handled swiftly through internal mechanisms and proper courts. We caution that calls for military personnel to engage in partisan politics or act outside the chain of command undermine our institutional integrity.
While we respect freedom of expression, we remain focused solely on our mission, deferring matters of political accountability to the appropriate civilian institutions. At a time when national unity is paramount to defend our sovereignty in the West Philippine Sea, we urge the public to be discerning. We must be vigilant against narratives that masquerade as patriotism, but in reality align with the advanced interests of foreign entities seeking to encroach upon our territory. Ang So, ibig sabihin, si Chavit is, tuta ng China? Parang ganun, ko lang Parang ganun pumapasok sa akin kasi biglang pinasok yung usapin ng West Philippine Sea And then yung naratibo nga po nito, pero si Chavit yung pinag-usapan natin dito. Tawagan po sa sandatahang lakas ng Pilipinas ay malinaw ang sagot. Sundin natin ang saligang batas. Patay tayo dito, Chavit. Tingnan nyo, ito spokesperson to ng AFP, si Padilla ba? Si Padilla ata yan, So ito nga pong mga statement nga po ng AFP po ngayon, ako naniniwala po ako na galing po ito kay Romeo Browner. So syempre may spokesperson sila, so ganun po nangyari dito. So ngayon, ito na Chavit, ito na. Ito na yung sagot dito sa gusto mo mangyari na mag-rally itong mga kasundaluhan natin. Ayaw nila sumama sa'yo. Pangit ka daw. Diba? So yun mga kababayan, so kayo po masabi nyo nga po dito sa sagot nga po ng AFP dito nga po kay Chavit Singson. So pahiyain, Pahiya yung matandang hukluban. Para sa nidigong naman yakis, di ba? So yan na. So kayo po sabi nyo nga po dito sa statement nga po ng AFP. So kayo ba, agree ba kayo dito sa sinabi nila? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So thank you, salamat and babush.